Noong February 5, 2022 at Sabado, nagbihis si Mia para lumabas kasama mga kaibigan. Nakasuot siya ng itim na damit at puting sneakers. Ginugol ng grupo ang gabi sa pagpalipat-lipat sa mga bar at clubs sa Aalborg. Ayon sa kanyang mga kaibigan, masaya si Mia noon na sumasayaw at tinatamasa ang bagong kalayaang muling naranasan matapos ang lockdown. Bandang alas 6 ng umaga, Linggo, habang nagsasara na ang mga club, napansin ng kanyang mga kaibigan na parang lasing na si Mia. Inalok nila siyang ihatid pa uwi pero tumanggi siya at sinabing sasakay na lang siya ng bus. Makikita sa security footage si Mia na mag-isang nakatayo sa isang bus stop bandang 6:09 ng umaga, mga 300 meters ang layo mula sa nightclub. Hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari sa mga oras na yon ng madaling araw. Pero bandang 7:35 ng umaga, halos 90 minutes matapos siya makita naghihintay sa bus stop. Nakuna ng camera si Mia na sumakay sa isang madilim na sasakyan. Huling beses na siyang nakitang buhay. Ipinanganak si Mia noong September 19, 1999. Ganyan siya kabata nang siya ay mawala. Halos kakasimula pa lang niyang tapusin ang kanyang nursing degree sa University of Applied Science sa Aalborg at nagsisimula pa lamang mangarap ng karera sa parehong nursing at pagmamodelo. Malapit si Mia sa kanyang mga magulang at madalas sila magkasama tuwing may libreng oras, nagha-hiking, nakikinig ng music o nagkikwentuhan tungkol sa kanilang mga iniisip at mga pangarap sa buhay. Natapos ni Mia ang kanyang degree nung panahon ng lockdown dahil sa pandemya, kaya hindi niya naranasan ang normal na social life sa kolehiyo gaya ng karamihan. Kaya nang tuluyang tinanggal ang mga restrictions noong taglamig ng 2022, labis ang kanyang tuwa at sobrang excited siyang magdiwang kasama ang kanyang matalik na mga kaibigan. Pero sa unang gabi pala ng kanyang paglabas at pagparty matapos ang lockdown, bigla na lang siyang nawala. Nang hindi siya umuwi at hindi rin sumasagot sa tawag nung Linggo, nagsimulang mag-alala ang kanyang pamilya. Una nilang tinawagan ang kanyang nobyo pero wala rin itong balita mula kay Mia buong araw. Akala niya uuwi rin ito pagkatapos ng gabi ng kasiyahan kasama mga kaibigan pero ngayon nag-aalala na rin siya. Pagsapit ng Lunes dahil wala pa ring balita mula kay Mia, nakipag-ugnayan na ang kanyang ina sa mga pulis upang i-report na siya'y nawawala. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad, nireview ang mga kuha sa CCTV at kinapanayam ang mga kaibigan ni Mia tungkol sa huling lugar na pinuntahan niya. Nagkaisang buong komunidad sa paghahanap. Ipinost ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang kanyang litrato at description sa social media. Desperado na humihingi ng kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Libo-libong residente mula sa North Denmark ang tumawag upang magbigay ng impormasyon at magpadala ng video footage. Ang pagkawala ng isang dalagang tulad ni Mia ay isang bihirang pangyayari sa Aalborg, isang lungsod na kilala sa pagiging ligtas, kaya agad itong naging sentro ng atensyon ng publiko sa loob ng ilang araw. Maingat na pinag-aralan ng mga investigador ang maraming oras ng CCTV footage at mga cellphone video mula sa gabing yon. Sa wakas, natukoy nila ang mahalagang ngunit nakakabahalang kuha kung saan ay makikitang sumakay si Mia sa isang itim na Volkswagen Golf ng madaling araw ng Linggo. Habang naghihintay si Mia ng bus, huminto ang sasakyan sa tabi niya. Hindi niya ito pinara, ngunit inalok siya ng driver na sumakay pa uwi. Dahil lasing na, pagod at nilalamig na si Mia, kaya pumayag ito. Ipinagkatiwala niya ang sarili sa isang estranghero. Ngunit sa kasamaang palad napunta siya sa maling tao sa pinakamasamang paraan. Sa kabutihang palad dahil sa natatanging bike line license plate ng sasakyan, natunto ng mga investigador ang may-ari ng sasakyan. Noong February 9, 4 na araw matapos mawala si Mia, inaresto ng mga pulis ang dalawang lalaki na may kaugnayan sa kaso. Pareho silang may kasaysayan ng maliit na krimen, kabilang ang pagpapanggap bilang mga pulis sa isang laro ng soccer. Ang isa sa kanila ay agad na pinalaya pero ang 36 years old na electrician na si Thomas Thompson ay kinulong kinabukasan. Dumating ang balitang kinakatakutan ng lahat noong February 10. Gamit ang mga specially trained na aso natagpuan ng mga investigador ang mga labi ng tao sa isang masukal na lugar sa labas ng Aalborg. Sa pamamagitan ng DNA testing na kumpirma na ito nga ay si Mia. Ngunit ang mga detalyeng lumabas ay mas malala pa sa anumang inaasahan. Si Mia ay pinagputol-putol sa 231 pieces at ikinalat sa kagubatan.
Ang ilang bahagi ay inilibing sa mababaw na hukay habang ang iba naman ay hindi na natagpuan. Ang kalupitan ng krimen ay labis na nakakabigla. Paano naganap ang ganitong kabangis na krimen sa isa sa pinakaligtas na bansa sa mundo? At sino nga ba talaga ang lalaking pinaniniwalaang responsable sa karumaldumal na krimen na ito? Ang kaso ni Mia ay lalo pang naging karumaldumal at si Thomas ay tuluyang ibinunyag bilang isa sa pinakamatinding kriminal sa Denmark. Habang umuusad ang investigasyon, lumilitaw ang nakakakilabot na larawan ng huling oras ni Mia. Gamit ang GPS data mula sa sasakyan ni Thomas na sinubukan pa niyang sirain, nakuha ng mga pulis ang galaw niya nung gabing yon. Naniniwala ang mga investigador na umiikot si Thomas sa mga kalsada upang maghanap ng mabibiktima. Nilapitan niya si Mia sa may hintayan ng bus ngunit umalis nang tumanggi ito sa kanyang alok na sumakay. Pagkalipas ng 1.5 oras, bumalik siya at dahil sa pagod at ginaw, sumakay na si Mia. Sa halip na ihatid si Mia pauwi, dinala siya ni Thomas sa isang masukal na lugar sa labas ng lungsod. Ayon sa GPS, ilang beses na huminto ang sasakyan at pinaniniwalaan ng mga piskal na sinubukan ni Miang tumakas at hinabol siya ni Thomas ng ilang beses. Hindi tiyak kung ano talaga ang nangyari sa gubat na yon pero ayon sa ebidensya na nakuha, nagkaroon ng marahas na laban na humantong sa pang-aabuso at pagkamatay ni Mia sa pamamagitan ng sakal. Sa mga sumunod na araw gumawa si Thomas ng matinding pagtatangka na pagtakpan ng krimen. Itinago niya ang katawan ni Mia sa kanyang bahay at gumamit ng kemikal upang subukang tunawin ito. Nang hindi umubra ang kemikal, pinaghati-hati ni Thomas ang katawan ni Mia gamit ang electric saw. Ang iba naman ay ginamitan niya ng kutsilyo sa kusina at kahit gunting. Ipinakalat niya ang ilang parte sa gubat. Ang iba naman ay binaon sa lupa at may mga itinapon pa siya sa inidoro. Sinunog din niya ang mga damit ni Mia at maging ang sarili niyang damit para sirain ang mga ebidensya. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy lang si Thomas sa kanyang normal na buhay. Umorder pa nga siya ng pizza habang ginagawa ang karumaldumal na krimen. Sa korte, sinabi pa niya na ang pagputol-putol ng katawan sa maliliit na piraso ay nakakagutom na trabaho. Ang kawalan niya ng pagsisisi o takot sa sarili niyang ginawa ay nagpapakita ng nakakabahalang pagkakalayo sa normal na damdamin ng isang tao. Nang una siyang tanungin ng mga pulis, inamin ni Thomas na sinakay niya si Mia sa kanyang sasakyan pero iginiit niyang aksidente lang pagkamatay nito. Ayon sa kanya, si Mia raw ang naging mapang-akit at pumayag na sumama sa kanya. Pero bigla raw itong inatake ng kung anong karamdaman at natumba na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang tumatagal ang investigasyon ay paulit-ulit at pabago-bago ang kwento ni Thomas. Sa isang bersyon, sinabi niyang aksidenteng nasakal si Mia gamit ang strap ng kanyang handbag. Sa isa namang kwento, sinabi niyang tinangka raw tumakas ni Mia, nadapa at namatay dahil sa pagkahulog. Patuloy na iginiit ni Thomas na siya ay nataranta sa sinasabing aksidenteng pagkamatay ni Mia kaya nagdesisyon siyang itago at itapon ang katawan nito imbis na tumawag ng tulong. Isang desisyong tinawag niyang maling-mali. Inamin ni Thomas na pinagputol-putol niya ang katawan ni Mia at itinago ang mga bahagi nito pero itinanggi niyang sinadya niya ang pagpatay sa babae. Para sa mga investigador at mga piskal, hindi kapanipaniwala ang paliwanag ni Thomas. Malinaw ang ebidensyang may naganap na marahas na pananakit at ang masalimuot niyang pagtatangkang pagtakpan ng krimen ay hindi gawain ng isang taong nakasaksi lang ng aksidente. Ang pinakamatinding ebidensya laban sa kanya ay ang katotohanang sa kabila ng kanyang military training at first aid, hindi man lang siya nagtangkang tulungan si Mia o tumawag ng tulong medikal. Sa halip ay agad siyang kumilos para sirain at itago ang mga ebidensya sa isang planadong paraan. Nang tanungin siya ng piskal kung bakit hindi siya tumawag ng otoridad, ang sagot ni Thomas ay pakiramdam ko kontrolado ko naman ang lahat. Si Thomas ay 36 years old at nagtatrabaho bilang electrician at nakatira ilang kanto lang mula sa nightclub kung saan huling nakita si Mia. Ipinanganak siya noong June 18, 1985 sa ibang bahagi ng Denmark at lumipas sa isang maliit na bayan malapit sa Aalborg nung siya ay binata pa. Walang naitalang kasaysayan ng pagpapabaya, pang-aabuso o kahirapan ang kanyang pamilya. Sa panlabas na anyo, hindi siya mukhang isang taong may kakayahang gumawa ng marahas na krimen. Ayon sa ilang nakakakilala sa kanya, siya raw ay magalang at mabait, kahit may pagkatahimik at mahiyain. Nagsilbi rin siya sa militar at umabot sa ranggong sergeant
at may pagsasanay pa sa pagbibigay ng paunang lunas o first aid. Ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon sa nakaraan ni Thomas, lumitaw ang kanyang madilim na panig. May mga nakakabahalang insidente ng voyeurism gaya ng paninilip sa mga bintana ng kababaihan. Isa sa dati niyang kasintahan ang nagkwento na napaka-controlling ni Thomas at nagsabi na minsan na itinali siya nito nang wala niyang pahintulot. Ang pinaka nakakakilabot sa lahat ayon sa mga katrabaho ni Thomas ay ang pagkahumaling niya sa mga video ng totoong pagpatay o true crime. Kahit noon pa man nakakagulat at hindi normal ang interes na ito, pero hindi yun ang uri ng bagay na karaniwang iniuulat sa mga otoridad. Ang iniisip lang nila noon ay may kakaunting kabaliwan si Thomas. Ayon sa isang psychologist, si Thomas ay nagpapakita ng mga ugaling narcissistic at antisocial personality traits, pati na rin ang kawalan ng empathy o malasakit sa kapwa. Gayunpaman, itinuturing pa rin siyang mentally fit o sapat si Thomas para humarap sa paglilitis. Ang pagiging narcissistic at antisocial personality traits ay mga nakakabahalang katangian na maaring senyales ng isang potensyal na panganib na tao. Ang mga taong may narcissistic traits ay karaniwang may sobrang taas na tingin sa sarili at madalas ay abala sa mga pantasya na walang hanggang tagumpay, kapangyarihan o katalinuhan. Naniniwala silang sila ay natatangi at mas mataas kaysa sa iba, kaya nangangailangan sila ng labis na paghanga mula sa mga tao sa paligid nila. Madalas sila nagpapakita ng pakiramdam ng entitlement at gumagamit ng panlilinlang o manipulasyon para makuha ito. Karaniwan din sa kanila ang kawalan ng malasakit sa damdamin ng iba, pagkainggit sa kapwa o paniniwalang naiinggit sa kanila ang ibang tao. Samantalang ang antisocial personality traits naman ay makikita sa kawalan ng pakialam sa tama at mali, paulit-ulit na pagsisinungaling o panlilinlang upang samantalahin ang iba, at pangkalahatang kawalan ng konsensya o respeto sa kapwa. Madalas din silang mapanlinlang, mapang-abuso at mapanirang tao. Ang mga taong may ganitong ugali ay madalas gumagamit ng charm o talino para manipulahin ang mga nasa paligid nila. Karaniwan din silang mayabang at may pakiramdam na mas mataas sila kaysa sa iba. Madalas silang nasasangkot sa mga problema sa batas at paulit-ulit na lumalabag sa karapatan ng kapwa. Ang kawalan ng pagsisisi sa kanilang ginawa ay normal sa kanila, gayon din ang pagiging padalos-dalos o hindi pagplano ng maayos. Madalas din silang nagpapakita ng galit, iritasyon at pagiging agresibo. Sa kaso ni Thomas, malinaw ang pagpapakita ng ganitong ugali. Wala siyang ipinakitang pagsisisi o damdamin para sa kanyang ginawa na parang wala siyang pakialam sa pagkabunyag ng ginawa niya. Paulit-ulit din niyang binago ang kanyang kwento na malinaw na isang uri ng manipulasyon para baluktutin ang katotohanan at paboran ang sarili niyang bersyon ng mga pangyayari. Ang kanyang kilos ay nagpapakita ng pagiging mayabang na para bang naniniwala siyang kaya niyang linlangin ang lahat at makaligtas sa parusa ng kanyang krimen. Ang kabangisan ng kanyang ginawa ay patunay ng lubos na kawalan ng respeto sa buhay ng tao. Bagamat inilarawan siya ng ilan bilang magalang at mabait, lumalabas na marunong siyang maging kaakit-akit kapag kailangan niya para sa sarili niyang interes. Mahalagang tandaan na hindi dapat i-stigmatize o husgahan agad ang mga taong may kondisyon sa pag-iisip. Pero ang mahalaga rito ay ang pagbibigay prioridad sa sarili nating kaligtasan. Kung may kakilala kang nagpapakita ng narcissistic o antisocial na ugali, lalo na kung ito ay may pagiging agresibo o mapanlinlang, mas mabuting magtakda ng malinaw na hangganan at limitahan ang pakikisalamuha sa kanila at makinig sa kutob mo. Kung may tao nagpaparamdam sa iyo ng panganib, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong o lumayo sa posibleng mapanganib na sitwasyon. Tandaan, hindi lahat ng taong may ganitong ugali ay gumagawa ng marahas na krimen, pero maaari pa rin silang magdulot ng pinsala. Sa emosyonal man o psychological, mapapisikal man na relasyon sa trabaho at sa iba pang aspeto ng buhay. Ang pagiging mula sa ganitong klase ng ugali ay makakatulong upang maprotektahan mo ang sarili mo at ang iba. Nagsimula ang paglilitis kay Thomas noong May 2023. Inilahad ng mga taga-usig ang mga ebidensya ng planadong pagpatay. Ayon sa kanila, sadyang naghahanap si Thomas ng mabibiktima noong gabing yon at sinadya niyang akitin si Mia tungo sa kanyang kamatayan. Binigyan nila ang matinding kalupitan ng krimen at ang malinaw na kawalan ng pagsisisi ni Thomas.
Noong June, tumistigo ang isang lalaking nagsabing siya ang coroner o doktor na nagsuri sa mga labi ni Mia. Hindi isinapubliko ang mismong sinabi niya sa hukom pero malinaw na ipinaliwanag niya na malamang si Mia ay pinagsamantalahan at nasakal hanggang mamatay nung gabing yon. At mahirap maipaliwanag kung gaano kabigat ang epekto ng mga detalye sa buong korte habang inilalahad kung paano natagpuan ang katawan ni Mia. Ipinaglaban ng mga abogado ni Thomas na aksidente lamang ang pagkamatay ni Mia at humingi sila ng mas magaan na parusa, hindi habang buhay na pagkakakulong kundi 16 years na pagkakakulong sa kasong maling paghawak sa bangkay. Patuloy na itinanggi ni Thomas na pinatay niya si Mia. Ang tanging inamin niya ay ang maling pagdispose o pagtatapon sa katawan nito. Sa buong paglilitis, hindi siya nagpakita ng emosyon o pagsisisi. May iba pang revelasyon sa korte. Bago niya patayin si Mia nung gabing yon, nanood muna si Thomas ng pornography ng mga batang babae. Sinabi pa niya sa korte na habang may Pornhub sa internet, hindi niya kailangan ng girlfriend. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay nagpapakita ng pinakamalalang anyo ng kasamaan. Matapos marinig ang lahat ng ebidensya noong June 2023, napatunayang guilty si Thomas sa pagpatay kay Mia. Hinatulan siya ng indefinite detention o walang takdang haba ng pagkakakulong dahil sa malaking banta niya sa lipunan. Bagamat maaari siyang maging eligible para sa parol pagkalipas ng 10 years dahil sa kalikasan ng kanyang krimen at kawalan ng pagsisisi, malamang ay mas matagal pa siyang mananatili sa kulungan. Gaya ng inaasahan, ang pamilya ni Mia ay patuloy na nagsusumikap para matiyak na hindi na muling makalaya ang lalaking ito. Noong 2021, isang taon bago ang pagpatay kay Mia, 39 lang ang kabuuang kaso ng homicide sa buong bansa. Dahil sa kabangisan ng krimen at sa tila wala itong piniling biktima, maraming tao ang nakaramdam ng takot at pagiging walang kaligtasan. Matapos ang insidente, isang volunteer organization ang nabuo upang itaguyod ang mas mahigpit na mga hakbang para sa kaligtasan, lalo na para sa mga kabataang lumalabas sa gabi. Nananawagan sila na dagdagan ang mga street surveillance camera at pagbutihin ang ilaw sa mga lugar na matao tuwing gabi, gaya ng mga nightlife areas. Pero marahil sa pinakamahalagang bunga ng lahat ng ito ay ang mas mataas na kamalayan ng publiko tungkol sa personal na kaligtasan. Ang kwento ni Mia ay nagsisilbing matinding paalala na ang panganib ay maaaring lumitaw kahit sa pinakaligtas na lugar. Hindi kasalanan ni Mia ang nangyari sa kanya, ngunit may mga mahalagang aral tayong maaaring makuha mula sa trahedyang ito upang mas maprotektahan ang ating sarili at ang isa't isa. Una, magtiwala sa iyong kutob. Kapag may nararamdaman kang mali sa isang sitwasyon, makinig sa boses na nasa loob mo. Pangalawa, maging alerto sa iyong paligid, lalo na kung mag-isa ka sa gabi. Pangatlo, magplano kung paano ka ligtas na makakauwi bago ka pa lumabas. Pang-apat, gumamit ng body system o bumiyahe na may kasama at bantayan ng isa't isa. Panglima, maging maingat sa pagtanggap ng sakay mula sa mga hindi mo kilala kahit pati ligtas ang sitwasyon. Pang-anim, sabihin sa pamilya o kaibigan kung saan ka pupunta at mag-update kapag nakauwi ka na. At ang panghuli ay kung may nakita kang taong mukhang nasa panganib o nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling magsalita o tumawag sa otoridad. Sa mga taon matapos ang kanyang pagpanaw, nagsumikap ang pamilya ni Mia na panatilihing buhay ang kanyang alaala habang nananawagan para sa mas ligtas na kapaligiran. Paulit-ulit nilang binibigyang diin na bagamat mahalagang maging maingat sa mga posibleng panganib, hindi dapat ang takot ang magdikta sa ating buhay. Itinatag ang Mia Foundation upang magbigay ng suporta at tulong sa mga biktima ng marahas na krimen at sa kanilang mga pamilya. Nagbibigay rin ito ng scholarship para sa mga nursing student bilang pagpapatuloy sa pangarap ni Mia na mag-alaga at tumulong sa iba.